So, magandang umaga po sa inyo at purihin ng Diyos at muli tayong nagkita-kita. Kung papayagan niyo lamang ako na humiling, I hope na next time po na pagparito ko, ay huwag niyo na po akong ipakilala ng sobra-sobra sapagkat hindi ko hangat na agawin ang atensyon ninyo sa pakikinig ang salita ng Diyos. Iyan ang higit na importante. Sa bahaging yan, bago ako tuluyan magpalaot, ay samahan niyo muna ako sa pananalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin, o ang bawat isa ay patuloy po ninyong ipreserba sa pamamagitan ng inyong mga salita. At patuloy kami himukin sa pagpapakumbaba at pagnanais na mamumay ng tama sang-ayon sa iyong pagangalan. At gayon din naman, o dakilang Diyos, na ang iba pa namin kapatid na marahil ay wala sa lugaring ito. Naway sila man ay inyong pong gabayan at sa mga susunod na gawaing araw mo, kanilang matutunan na ito ay pahalagahan, igalang, at patuloy kang dakilain sa araw na ito. Sapagkat ito ay araw na, hindi araw ng kung sino, hindi araw ko, hindi araw ng bawat isang naririto, kundi araw mo. O kaya dapat ikaw lamang ang mabigyan ng papuri, sa iyo maging sentro ang pandinig, ang mga mata ng mga kapatiran. Ikaw lang dapat ang purihin at pasalamatan. Kaya nawa sa umagang ito ay tanggapin niyo puno ang aming pagsamba at lubos na paggalang sa iyong pangalan at sa iyong gawain. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buhat sa kabundukan, sa lokal na iglesia na aking pinamumunuan, ang FCC Tilaga, dala ko po ang pagbati, buhat sa kanila at gayon din naman higit sa lahat ay baon-baon ko rin ang pagbati, buhat sa Panginoong Jesucristo. At sa diwang iyan, nawa ay ang bawat isa ay patuloy na maging handa sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Ang ating pong tema sa umagang ito, ikaw ay bago ng nilalang, maging makalangit ang iyong kaisipan. Muli ko lamang ulitin, ikaw ay bago ng nilalang, maging makalangit ang iyong kaisipan. At sa bahagi niyan, sa diwang iyan, dapat nating maintindihan, thank you po, ang pagiging Kristiyano nakatuon kay Kristo ang kaisipan. Now, sa aklat ng Kolosas ay mababasa natin chapter 3 verse 1 to 4 ang panawagan ni Santiago. Sinasabi niya rito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng Kolosas chapter 3 verse 1 to 4. Now, kung titignan natin ang mga manlalakbay ay merong tinatawag na kompas. At ang kompas ay madalas ginagamit ng isang manlalakbay upang matukoy kung saan sila pupunta at kung ano ang kanilang kinalalagyan buhat sa kanilang pupuntahan. At ang kompas ay madalas na nakatutok sa hilaga o sa north. At yan ay madalas ninyong makikita. At sa bahaging yan, bilang panuntunan ng mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, dapat din nating malaman na tayo ay Kristiyano at dapat nakatuon kay Kristo ang ating pag-iisip. Hindi sa mga bagay na nag-aaliw at nagtatanggal sa atin sa paglapit sa Kanya. Kaya muli kong nililinaw, mga kapatid, ang araw na ito ay hindi araw ko, hindi araw nyo,
at hindi araw ng kung sino. Ito ay araw ng Panginoong Jesucristo. That's why we call it Lord's Day. Kasi araw ng Diyos, hindi araw natin. Kaya sa araw na ito, anuman ang iyong emosyon, kung ikaw man ay may pinagkakautangan sa inyo, iwan mo muna sa inyong tanganan. Dahil kapag balik mo, nandoon pa rin naman yan. Sa ang araw na ito ay kay Kristo, hindi sa atin. Kaya't ang pagsamba ay hindi nakatuon sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nga hinihiling ko sa inyo na nawa sa mga susunod kong pagbisita, kahit sabihin nyo na lang po ang aking pangalan. Hindi dahil wala akong hangad na agawin ang inyong atensyon kung ano man ang aking pinanggalingan at kung ano man ang aking kinalalagyan, wala akong hangad na agawin ang atensyon ng mga makikinig kay Kristo, dahil si Kristo ang sentro. Yan ang bahagi. Kaya bilang mga mananampalataya, panawagan ni Santiago, ni Pablo, na ituon kay Kristo ang kaisipan. Yan ang mahalaga. Now, ang talatang ito ay sinulat ni Pablo para sa iglesia sa Colosas upang maging pamantayan ng tamang pag-uugali na nakalulugod sa Diyos. Ang kabahaging ito ay nagtutulay sa nais ni Pablo na ipaabot sa isang iglesia na mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Ang mga talatang ito ay makikita din naman natin na nagpapahayag ng otoridad ng Panginoong Jesucristo. Una na diyan ay sa awit, chapter 110, verse 1, na kung saan ang pagpuproklama ng ni David patungkol sa Panginoong Jesucristo. At sinasabi rito, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So makikita niyo yung keyword doon sa awit chapter 10, verse 1. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, Yahweh referring to God the Father and Panginoon referring to Kristo. At pinapakita nun yung bahagi ng otoridad ni Kristo sa isang iglesia at sa buhay ng mga mananampalataya. At marami pang talata na bagamat hindi ko mabuksan sa inyo, isulat nyo na lamang kung kayo ay merong kwaderno. Ang maging aklat ng Efeso chapter 1 verse 20 ay nagpapakita rin ng kanyang otoridad at kapangyarihan. Ang sabi roon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Well, kung titignan natin ang Book of Hebrews, especially verse 1, ay nagpapakita ito ng otoridad ni Kristo at sinasabi roon ay binigay kay Kristo ang lahat. At si Kristo ang nasa kanan ng Ama. At si Kristo ang namumuno sa lahat. At ito ay nagpapakita bilang otoridad ni Kristo sa mga mananampalataya, hindi lamang sa kaligtasan, kundi maging sa pagiging Diyos na dapat sambahin ng mga mananampalataya. Nakatuon kay Kristo. At muli kong ulitin, hindi sa tao, tanging kay Jesucristo. Kaya nga, muli ko lang rin babanggitin, kung ano man ang iyong emosyon, hindi ko sinasabing hindi dapat intindihin kung ano man ang iyong nararamdaman, kung nalulungkot ka o masaya ka. Pero sa oras na ito, hindi emosyon mo ang mahalaga. Ang mahalaga ay maituon ka tayo sa pagpupuri kay Kristo. At pagkatapos, tsaka natin atupagin ang emosyon mo. Pero ang oras na ito ay kay Kristo. Yamang tayo'y bilang mensahe, yamang tayo'y binuhay na kasama ni Kristo, bilang isang iglesia, magkaisa tayo sa makalangit na kaisipan. Bilang iglesia, ang mga talata ay tumutukoy sa pagiging preeminent o dakila ni Jesucristo sapagkat napakaraming naglipa ng maling pananaw sa Colosas. Kaya't sinabi ni Pablo sa verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Dahil laganap ang mali. At kung titignan nyo, yung kadalasan sa epistle ni Paul, ay madalas tumutukoy ito sa mga maling katuruan. At binabatikos ni Pablo
ang mga maling katuruan na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay paalala sa mga mananampalataya. At ito ay paalaala din naman sa atin. Dahil maraming katuruan ang naglalayo sa tao sa makalangit na kaisipan, at mistulang ang makalangit na kaisipan na tinutukoy rito ni Pablo ay ang trabaho ng iglesia. At ano ang trabaho ng iglesia? Ang Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Ang paghayop ng iglesia. At kung titignan natin mabuti, ang marahil para sa ilan, ang Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ay parang personal na pag-iibanghelyo, but technically ito ay binigay sa iglesia para gawin. At iyan ay ginawa ng FCC Bacoor. Ayan ay pasimula kay Pastor Ray. Ang pagsugo kay Pastor Ray sa kabundukan ng Rosario, Batangas, at pinasinigundahan naman ni Pastor Ronnie. At yan ay diwa ng trabaho ng iglesia na magpahayop ng mga mananampalataya. At yan ang dapat maging kaisipan ng mga mananampalataya kung paano niya masusunod ang kalooban ng Diyos, kundi hindi para maging masaya lamang. So, lagi nating tatandaan, ang Biblia ay hindi against sa pagiging masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Biro lamang. Pero kung ikaw ay masaya, okay yan. At kung ikaw ay nalulungkot sa kalagitnaan ng iyong kalungkutan, hanapan mo ang kagdalakan kay Jesucristo. Pero sa kabila ng mga bagay na iyan, mga kapatid, sa oras ng ating pagsamba, ituon natin ang atensyon natin kay Kristo. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating kapwa, hindi sa ating katabi, kundi kay Kristo. Yan ang dapat nating maisip. At sa pagtuon natin ang ating kaisipan kay Jesucristo, doon natin nalalaman ang kanyang kalooban. At sa pagtugon sa kanyang mga iniuutos, ang nangyayari sa atin, mas nauunawaan natin kung ano ang mga bagay na makalangit. At yan ay dapat nating tignan, mga kapatid. At sa diwang iyan, ang una kong punto, ang pag-iisip ng mga makalangit na bagay. Sa pag-iisip ng mga makalangit na bagay, dapat nating tandaan, ito ay nagpaparanas ng otoridad ni Kristo at nagpapakita ng pagsunod sa mga makalangit na gawain na kanyang ipinag-uutos. Ngayon, kapag nakatuon ang iyong atensyon kay Kristo at sa pagsunod sa kanyang kalooban, nalalaman mo ang napakayamang biyaya ng Diyos. Ang mga katagang yamang binuhay kayong muli. Kung titignan sa Tagalog, mayroon itong ipinapahiwatig. At anong ipinapahiwatig? Balikan mo kung anong dati mong pamumuhay. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay alapastangan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Pablo, yamang kayo'y binuhay na maguli. Ngayong ikaw ay bago ng nilalang, sinasabi rin naman ng talata, ituon mo ang iyong pag-iisip sa mga makalangit na bagay, sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Wala na yung dati. Ikaw ngayon ay kay Kristo na. At ang dapat mong isa-isip, ikaw ay alipin ni Kristo. Pinalaya ka ni Kristo sa pagkakaalipin sa kasalanan at ngayon alipin ka na ng banal. At bilang mga alipin ng banal, dapat tayong maging banal. At dapat tayong magpaging banal. Kailangan natin sa kabila ng mahirap ang pagiging Kristiyano, kailangan natin magpatuloy. At yan ay importante sapagkat yan ay makalangit. Iyan ay pagtugon sa kanyang panawagan. Yan ang madalas kong sinasabi, lalo na sa mga nagtuturo na sinasabi ang pagiging Kristiyano ay napakadali, napakasarap. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, posible kang yumaman basta hindi ka mag-i-skip ng Sunday at patuloy kang nananalangin sa Diyos na ikaw ay pagyamanin. Kung ganyan ang klase ng pangako,
na ipinagkakaloob ng Diyos matagal ng mayaman ang inyong mga pastor. Pero hindi iyon ang tinutukoy. Sa kabila ng panawagan ng talata, nandoon ang paghihirap ng pagiging mananampalataya. Sapagkat unti-unti mong pinapatay ang dating ikaw. Ikaw ay bago ng nilalang. Ang mga nakasanayan mong kasalanan na kinagagalitan ng Diyos, iyong pinapatay. That is mortification of sin. Pagpatay sa kasalanan. Dahil anong dahilan? Tayo ay bago na. At bilang mga bagong nilalang, ang ating isipan ay nakatuon sa mga makalangit na bagay. At ang pamumuhay sa kabanalan ay makalangit na bagay na ipinag-uutos ng Diyos. Kaya't magpatuloy. Pero sa kabila ng iyong pagpapatuloy, huwag mong tanggalin na ikaw ay mahihirapan. Mahirap maging mananampalataya. Yan ang parati kong sinasabi sa mga kapatid sa Tilaga. Hindi ganun kadali. Dahil marami kang pagdadaanan. Kahit inaapi ka na, iniinsulto ka na, kailangan mong manatiling may kontrol sa iyong sarili. Galit ka na, pero hindi ka pwedeng manapit ng iyong kapwa. Galit ka na at ang dati mong pinanggalingan ay dilang matalas, ngayon ang iyong dila ay iyong kinokontrol. Paano naging madali iyon? Natural sa iyo ang magmura, magalit, nang walang pakundangan. Pero bilang mananampalataya, meron kang pagpipigil sa iyong sarili. At ganun ba kadali ang magpigil sa sarili? Bigyan ko lamang kayo ng ilustrasyon. Pag ako ay nagmumotor, at kapag medyo nagkakamali sa akin sa kalsada, naghahalo ang emosyon. At sa pagkakahalo ng emosyon, parang naglalaro sa aking isipan na tumabi, parahin, hamunin ng suntukan. Tama ba yun? Mali. Ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Malamang ay hindi. At sa diwang iyon, kailangan mong pigilin ang iyong sarili. At dapat mong isaisip, ikaw ay alipin ni Kristo. Hindi ng tao, hindi ng kasalanan, ni Kristo. At iyan ay bahagi. Now, tatanungin niyo ako, persecution ba yun? Hindi. Hindi persecution ang tawag sa ganon. Iyon ay kamangmangan na nagpapadala sa init ng ulo. Hindi persecution. Now, sa diwang yan, ay dapat nating maintindihan sa verse 9, merong sinasabi, karagdagan sa Colossus chapter 3, verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Sa verse 10, sinasabi rin, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Suotin mo yung kabanalan ng Kristo. Hinubad na sa iyo ang marumi mong damit. At ngayon sinuotan ka na ng malinis. At ang malinis na ito ay ang kabanalan ni Kristo. At ito ay napatunayan dahil sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pinagdaan ng hirap, pasakit. Ang mga taong nagpasakit sa kanya ay yung mga tao pang nakaranas at nakakita ng kanyang mga himalang ginawa. At dapat din nating matutunan na bilang mga bago ng nilalang, diibihis o suotin natin ang kabanalan. Saan man tayo magdako, ang taong binuhay na maguli ay kay Kristo, ay malayang sumusunod at gumagawa ng makalangit na gampanin. Now, bilang punto, si Pablo ay nagpapahiwatig sa kataan na kung saan kaya lamang ituon ng isang tao ang kanyang isip sa Diyos kung siya ay nakaranas ng redemption. O muling pagpapanumbalik ng Diyos o pagtubos. Hindi kayang ituon ng isang tao
na wala namang relasyon kay Kristo ang kanyang isip sa mga makalangit na bagay. Kaya't bilang mga mananampalataya, pribilehiyo na may tuturing sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay may kakayanan na ituon ang ating isipan sa langit at sa gawaing makalangit. Anong dahilan? Tayo ay mga mananampalataya. Tayo ay na kay Kristo. Dapat nating taglayin ang kaisipan ng isang bago ng nilalang na kung saan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng isang kompas na laging nakatutok sa hilaga, gayon din dapat tayo na nakatuon sa isip. Nakatuon ang isip sa kalangitan, sa mga bagay na makalangit. Now, parte ng pag-quote ko sa kasaysayan, nangyari ang First Ecumenical Council, the Council of Nicaea, during 325 BCE. Now, sa council na iyon, nandoon at isa sa dahilan kung bakit ito napangyari ay dahil kay Arius. At ang katuruan na taglay ni Arius, pinapakilala niya si Kristo na isang banal pero hindi Diyos. At yan ay isa sa maling katuruan na dapat nating paglabanan at wag i-entertain. Iyan ay parte. Now, sa bahaging iyon ay tinatanggi niya yung hypostatic union. Pag sinabing hypostatic union, si Kristo ay may two nature o dalawang natural. Una, ang pagiging Diyos. Pangalawa ay pagiging tao. Kaya nga, yung madalas na nababanggit na hinubad ni Kristo ang kanyang pagiging Diyos, personally, I disagree. Dahil hindi hinubad ni Kristo ang kanyang pagiging Diyos, pero mas mabuting gamitin concealment. Itinago na natiling Diyos si Kristo sa pagkakatawang tao. Anong dahilan? Hindi niya kayang gawin ang mga himala kung siya ay hindi Diyos. At maging ang Diablo na nagsabi sa kanya na parito ka ba para kami ay hatulan? Hindi pa ito ang oras. Alam ng Diablo na si Kristo ay hukom. Tagapaghatol. Pero anong ginawa ni Kristo? Pinatahimik ang Diablo. Anong dahilan? Sapagkat nananatili ang kanyang pagiging Diyos. Kaya yun yung hypostatic union. Si Kristo ay may dalawang natural, tao at Diyos. At sa diwang iyan, dapat nating sambahin si Kristo. Sa diwa ng kanyang dalawang natural, ang pagiging Diyos at pagiging tao. Sa pagiging tao, ang kanyang sakripisyo. At sa pagiging Diyos, ang kanyang ginawang pagtutubo sa mga taong makasalanan na umaamin ng kanyang sala. Iyan ay makalangit na kaisipan. At sa diwang iyan, dapat din nating bantayan ang iglesia dahil posible na magkaroon ng hindi biblical na pananaw o maling pagkaunawa sa salita ng Diyos, lalong-lalo na kay Jesucristo. Kaya dapat maging aware ang church. Hindi ka lamang basta nakaupo sa iglesia at nakikinig. Ikaw rin ay parang sundalo na anumang oras ay handang makipagdigma, lalong-lalo na kung ito ay kinakalaban ang pagka-Diyos ng iyong sinasamba, si Kristo. Hindi ko sinasabing makipagdebate ka. Hindi ko sinasabing makipag-away ka. Pero sa diwang iyon, sa iyong paghahanda, alam mo ang dapat pakinggan, alam mo ang hindi dapat pakinggan. Alam mo ang dapat panatilihan, at alam mo ang mga bagay na dapat layuan bilang mga mananampalataya. Now, merong isang hymn na kayo ay maririnig at sa chorus ng hymn na iyon, ang title, by the way, ng hymn, Turn Your Eyes Upon Jesus. At makikita nyo sa lyrics noon, bandang chorus, Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Bilang mga Kristiyano, nakatuon ang ating mga paningin kay Jesucristo. Sapagkat si Kristo ay sapat para tayo ay manatili
magpursige sa ating mga pananampalataya. At bilang unang hamon, ang ating layunin ay ang magkaroon ng makalangit na isipan sa pamamagitan ng pagtupad sa mga makalangit na gawain. At ang pagsamba tuwing araw ng Panginoon ay makalangit na gawain. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay makalangit na gawain. Ang araw na ito ay hindi para sa iyo. Kaya't sikapin mo na huwag kang ma-impluwensyahan ng iyong emosyon sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Marahil ang ilan sa atin, naranasan ko din naman yan noon, na pag nagkukulang ako o sa madaling sabi ako ay tinatamad tuwing araw ng Panginoon, hindi ako tumutungo sa iglesia. At marahil para sa ilan, pagka merong hilahil o merong problemang dinadala at walang kagana-gana, hindi rin pupunta ng araw ng Panginoon. Yan ay mali-mali. At nais kong ipaunawa sa inyo mga kapatid, ang araw na ito ay hindi para sa atin, para sa Diyos, upang siya'y ating purihin, luwalhatiin, pasalamatan. At ang araw na ito ay nakasentro sa Kanya, hindi sa atin. Sa diwang iyan, iyan ay makalangit na kaisipan. At sa pangalawang punto, huwag ang pag-iisip ng mga bagay na panglupa. At ang mga binanggit ko, bago pang pangalawang punto, ay mga panlupang kaisipan, tinatamad, walang ganang magpunta ng iglesia. At marahil ay kung ano-ano pa. Kagaya ng aking binabanggit, mga kapatid, kung kayo man ay may problema, iwan nyo muna sa inyo, balikan nyo na lang, hindi yan mawawala. Ang oras na ito ay para sa Kanya at dapat nakasentro sa Kanya. At sa bahagi niya ng mga pagnanasang panlupa, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos, Diyosan. Iyang mga bagay na iyan ay mga puro makalupa, puro makalaman. At sa mga bagay na iyan, kapag ikaw ay meron yan, ikaw ay hahatakin yan papalayo sa Diyos, hindi sa pagsamba, kundi sa pagkagalit sa Diyos at paglayo sa pinagmumula ng bukal ng karunungan. At sa diwang iyan, hindi mo namamalayan, dati ka nang gumagawa ng kasalanan ngayon, parang excited ka na ulit na gawin ang mga bagay na mali sa paningin ng Diyos. Iyan ay pagrebelde. Iyan ay hindi tama. Dapat nating pakasikapinhan natin at unahin ang kaharian ng Diyos. Yan ay madalas paborito ng ilan sa inyo sa Mateo 6, talatang 33, ngunit higit na sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung titignan ninyo, ang hindi masyadong mahalaga doon yung huling mga parte. Pero marami kasing Kristiyano sa ating panahon ang naitutuon ng pansin sa huling bahagi ng talata at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga bagay na gustuhin o mga bagay na inyong kailangan. Doon ay itutuon ng pansin. Pero doon sa unang mga bahagi ng talata, hindi nakikita. Mistulang inihiwalay. At yung huling bahagi lamang ang kinakabisado. Pero maliwanag na sinasabi, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At kung mamumuhay ka ng ayon sa Kanyang kalooban, tsaka pa, alin, yung susunod, ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan. Well, in fact, kahit nga gumagawa ka ng mali, ang Diyos ay nananatiling tapat. Hindi ka pinagkukulang. Hindi ka ginugutom. Hindi ka hinahayaang maghirap o sobrang mahirapan. May paghihirap pero hindi sobra.
Bagamat hindi ka nananatiling tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat magpakailanman. Simula noon hanggang ngayon, siya ay tapat, pero ang tao ay hindi. Ang mananampalataya ay hindi. Lagi pa rin hindi nagiging tapat o kulang sa katapatan. Yan ay dapat nating ituwid. Sapagkat ang Diyos ay tapat, dapat tayong maging tapat. At magiging tapat lamang tayo kung ating isa sa pamuhay ang kanyang kalooban. At sa diwang iyan, pinahahalagahan mo ang kanyang kaharian. Kung tapat ka sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil sa kalangitan, ay wala ka namang ibang gagawin kundi ang purihin ng Diyos. Meron akong isa dating nakasama nung ako ay nagnenegosyo ng kaunti. Ang napagkwentuhan namin, sabi niya, alam mo, sabi ng mga ilang tagapagturo, sa langit daw, pag ikaw ay napunta ng langit, wala kang ibang gagawin kundi ang magpuri. Nakakatamad yun. Yun ang sabi niya sa akin. Well, nakakatamad yun para sa hindi naman mananampalataya. At, well, sa totoo lamang, hindi ka din mapupunta doon kung ganun ang iyong kaisipan. Dahil ang napupunta lamang doon ay ang mga taong nagnanais ng mamuhay ng banal. Paano mo sasabihin na katatamad? Marahil, sa iyong kalagayan ngayon, na hindi ka naman sanay sa pagpupuri sa Diyos, sabihin mong nakatatamad. Well, kapag ako ang nagsasalita kahit sa bundok ay nangyayari, maraming tinatamad makinig. Hindi ko malaman kung anong dahilan, marahil ang aking boses ay parang musika sa kanilang tenga. Nakakaantok. At sila ay nakatutulog. At buti na lamang, wala kami sa ikatlong palapag. At wala sila sa may bintana. At kung nangyari yun, sila ay mahuhulog. Hindi ako kagaya ni Pablo na kayang bumuhay ng patay. Hindi ko kayang bumuhay ng patay. Na yan ay dapat nating tignan bilang mga mananampalataya. Alagad tayo ni Kristo, hindi ng mundo. Bilang mga Kristiyano, atupagin natin ang pagbibigay papuri sa Kanya. Ang pagtuon ng ating isipan sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kaharian, dahil doon tayo pupunta. At sa pagpunta natin doon, ang ating trabaho bilang mga lingkod ng Diyos ay siya'y purihin, parangalan, sambahin ng walang hangganan. Yan ang trabaho ng mga mananampalataya. Isa sa mga bahagi ng ating pag-iisip na nakatuon sa langit ay ang ating pag-iibanghelyo, kagaya ng pinaluutos ng ating Diyos na binanggit ko kaganina sa aklat ng Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, na binasa na natin kanina. At sa punto, ang ating pagsunod ay bilang pagtugon sa pabor na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Naranasan na natin ang pabor ng Diyos. At bilang pagtugon, at kung sinasabi natin tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, tayo ay mamuhay ng may kapangalan. Ituon natin ang isipan sa Kanyang kalooban. Kung sinasabi natin tayo ay mga alagad ni Kristo at nagpapasalamat sa Kanya, ito ay bunga ng ginawa ng Diyos na pagliligtas, kung tayo ay totoong muling binuhay kay Kristo, meron tayong pagsunod. Kung ikaw ay totoong kay Kristo, meron kang pagsunod. At kung tayo man ay mahulog sa bitag ng kaaway at dumating sa puntong hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay mapagpakumbabang lumalapit sa Kanya at sinsirong humihingi ng kapatawaran. Sapagkat meron pa rin remaining sin, nananatili o nalalabing kasalanan sa atin. At dahil sa nalalabing kasalanan na yan, at dahil merong nalalabing kasalanan, dapat patayin ang nalalabing kasalanan nang sa gayon hindi tayo paulit-ulit na magkamali. Patayin ang nalalabing kasalanan.
At yan ay nararanasan ng marami. Nararanasan mo na sa kabila na ikaw ay kay Kristo na, nagkakamali ka pa rin. Pero bilang mga mananampalataya, meron tayong kapakumbabaan. At paano nangyayari yun? Sa tapat na paghingi ng tawad, pagsisisi, pakikipaglaban sa nalalabing kasalanan. Ang akala ng marami, tayo ay nakikipaglaban lamang sa dyablo. Nakikipaglaban din tayo sa ating sarili. Dahil nasa katawang lupa pa tayo. At dahil sa katawang lupang ito, naririto ang nananatili o nalalabing kasalanan. At unti-unti mong pinapatay ang bahaging iyon. Bilang mga mananampalataya, naway taglayin natin ang bagay na yan. Merong isang commercial. Hindi naman tayo nag-endorse ng produkto. Sang-ayon sa commercial ng Safeguard, ang sabi ng Safeguard, pinapatay ng Safeguard ang 99.9% ng germs, ng bacteria. Pag gumamit ka. Pero pag ikaw ulit ay nagkalkal ng madumi, babalik ulit yung 99.9% ng bacteria at hindi lamang yun, merong natitirang 0.1%. Well, actually, merong marahil ay computation yun, ayokong magmarunong. Well, sa diwa ngayon, may nananatili pa rin 0.1. Na pagdating sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bagamat tayo ay nilinis, may nananatili pa rin. At dahil sa nananatiling iyon, again, dapat yung patayin. Nang sa gayon ay huwag muling lumaganap. At mangyayari lamang yun kung ang ating isipan ay nakatuon sa mga makalangit na gawain. Sa mga bagay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi sa ating sarili. Hindi ka pumarito sa iglesia upang ikaw ay purihin ang iyong kapwa. Pumarito ka sa iglesia, nakisama, upang magsama-sama tayong purihin ang nag-iisa. Si Jesucristo. At yun ang layunin ng mga mananampalataya. Merong isang dokumento na madalas kong nababasa, ang Shorter Catechism ng Westminster. Ngayon, unang tanong na mababasa niyo doon, ano ang pangunahing layunin ng tao? At ang sagot na inyong makikita, ang pangunahing layunin ng tao ay ang luwalhatiin ng Diyos at tamasain siya magpakailanman. Ano ang unang layunin ng tao? Purihin ang Diyos. Luwalhatiin ng Diyos. Anong dahilan? Dahil siya ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Maraming marahil sa ating panahon ng kabataan, lalong-lalo na nasa age ng pag-aaral, kung ano ang kanilang tatahakin. Mayroon akong mga ilang kabataan na nakakausap sa kabundukan at sa kabayanan ng Rosario, Batangas. Sila ay nag-aaral at tinatanong ko sila, anong plano mo pagkatapos mo ng kolehiyo? Bagamat siya ay graduate ng pagpalagay mataas ang pinag-aralan, ang sagot niya sa akin, pupunta ako sa SM. Anong gagawin mo sa SM? Mag-a-apply ako bilang staff ng SM. Maraming ganon. Anong dahilan niya? Hindi ko kasi gusto yung kursong pinasukan ko. Maraming nag-wonder, ano ba yung purpose niya sa buhay? Ano ba talaga ang layunin niya? At bakit siya nabubuhay? At bilang mga mananampalataya, bakit tayo nasa iglesia? Bakit tayo tinubos ni Kristo? Bakit tayo nagsama-sama upang purihin siya? Yun ang dakilang layunin sa atin ng Diyos. Ang parangalan ng kanyang pangalan. Lubusan siyang pasalamatan sa pamamagitan ng pamumuhay sa kabanalan. Yan ang pangunahin. At mangyayari lamang yun, merong pang pangalawang question, anong tuntunin ang ibinigay ng Diyos upang gabayan tayo kung paano natin siya luluwalhatiin at matatamasa? Ang sagot, basahin mo ang kanyang kasulatan. Dahil sa kanyang kasulatan, nakapaloob ang kanyang kalooban.
Hindi tayo nakabase sa haka-haka. Tayo ay nakabase sa sinasabi ng kanyang salita. Para maluwalhati ang Diyos, basahin mo ang kanyang salita, patuloy kang makinig sa pangangaral, at nawa, habang ikaw ay nakaupo, lumago ka sa pananampalataya. Yan ang lagi kong hangad pagdating sa mga kapatid sa Tilaga. Tuwing prayer meeting, may times na magpiprint ako ng aming mapapag-aralan ng sampung copy ng aming lesson, pero ang dadalo doon, minsan ay 3, pang-4 na ako. Minsan ay 5. Sayang yung natitirang bahagi ng papel. Pero sa kabilang banda, hindi numero ang aking tinitignan. Ang aking tinitignan, yung nananatiling yun, naway lumago sa pananampalataya. Marahil marami sa inyo ang papaisip. Tuwing araw ng Panginoon, hindi kami nadadagdagan. O marahil napapaisip na bakit ganun? Kung sino yung muka nung nakaraang linggo, ayun pa rin ang muka ngayong linggo. At kung minsan, yung nakita mong muka nung nakaraang linggo, hindi mo nakita ngayong linggo. May mga ganun pagkakataon. At merong isang elderly na lagi na pagkakakausapin ako sa buong kapulungan, kanyang sinasabi, wala na sa ating nadadagdag. Bakit ganoon? Yun ang kanyang laging question. Pero sa biyaya ng Diyos, yun ay naiintindihan niya ng pagiging mananampalataya ay hindi nakabase o ang malagong iglesia o mga mananampalataya ay hindi nakabase sa numero, kundi nakabase kung paano niya ipinapamuhay ng tama ang salita ng Diyos. At aanuhin mo ang napakarami kung hindi mo na nakikita ang kanilang pamumuhay. At bilang iglesia, huwag kayong malungkot kung iilan, kung minsan tayo o kayo rito. Nararanasan din namin yan. Pero sa kabila nun, dapat tayong magpatuloy, magpursige sa pananampalataya. Loobin ng Diyos na tayo ay muling dumami. Pero ang pinakahangad natin ay lumago sa pananampalataya, hindi sa pagdami. At naway makita niyo rin yan, mga kapatid. At sa diwang yan, nais ko sa inyo ibigay ang huling hamon. Gaano man tayo kainit sa pananampalataya, kung titignan at kung tayo man ay nakasusunod sa kanyang kalooban, manatili kang nagpapakumbaba, umaamin sa iyong sala. Alam niyo kung minsan, madalas din natin yung makikita. Sa ating sarili mismo, meron tayong tinatawag na doctrinal test. Kung minsan, kung pakiramdam natin, wala tayong nagawang mali sa isang buong maghapon, ang nangyayari, imbis na tayo ay manatiling nagpapakumbaba, kung minsan, ang nangyayari sa atin dahil wala tayong nagawang kasalanan sa iyong palagay, ay nagiging mapagmataas ka. At hindi mo napapahalagahan ang pananatili sa pagpapakumbaba. Yan din ay parte ng pagiging makalangit. Ang nananatiling nagpapakumbaba. At dapat iyan sa lahat ng mga mananampalataya bilang konklusyon. Panatilihin mong tignan ang iyong sarili na may malaking pangangailangan kay Jesucristo. Tignan natin ang ating sarili. May pangangailangan ako kay Jesus, kay Kristo. Hindi natatapos ang ating pangangailangan kay Kristo sa pagkakabayubay niya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nananatiling kailangan natin kahit tayo'y mga ligtas na. Ang kasapatan ni Kristo ay kailangan ng bawat isa. Nawa, mga kapatid, sa diwa kong iyan ay magtagday kayo ng karunungan at gabayan tayo ng Panginoon sa mas lalo pang pagkakilala sa Kanya. Tayo ay manalangin. Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo
at patuloy namin nais na maparangalan ang pangalan mo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa pinlano ng Ama na kaligtasan, at gayon din naman sa kasalukuyang panahon sa pagkilos ng Santong Espiritu sa pagpapanatili sa mga mananampalataya. Nawa ang bawat isa sa amin ay patuloy na mamuhay sa ayon sa iyong karunungan at kabanalan, at pakahangarin namin na makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Ikaw lamang ang maging sentro ng aming panambahan, gayon din ang aming pamumuhay, at gayon din sa pribado namin pamumuhay sa dakilang Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.